Attorney Vincent, there is another question, legal question from Liam. Noon po na nabubuhay pa yung mga magulang namin, nag-offer po yung tiyahin namin na tayuan daw namin ng bahay yung lupa niya. Kami pong magkakapatid ang gumastos ng pagpapatayo ng bahay. Ngayon po na namatay na ang magulang namin, ay inaangkin na ng tiyahin namin na siya raw po ang nagpatayo noon. At sampid lang daw kami. Naku po, may karapatan po ba kami doon sa bahay? Kahit hindi sa amin ang lupang tinitirahan. Ano po ba kaya ang pwede namin gawin? Naku, nag-away na sila. O sige, Mr. Liam, eto na sagot ni Attorney Vincent Paul Talao. Attorney? Thank you. Yes, Miss Annie, para kay Liam, siguro mahalaga na naitabi po ninyo yung mga resibo na magpapatunay na kayo nagpagawa ng bahay. Kasi ang susunod nating kailangan malaman diyan is yung karapatan ninyo as yung tinatawag sa civil code, yung builder in good faith. Kasi kung bago po ninyo pinatayo yung bahay, so your mga magulang ninyo at kasama na kayo doon, kasi isang lang naman kayo siguro, magkakasama kayong tumira din sa pinatayo ninyong structure. Ibig sabihin noon wala pong meron pong malinaw na pahintulot yung inyong tiyahin na siyang nagmamay-ari ng lupa na doon sa inyong desisyon na magpatayo ng bahay diyan. Sa madaling salita, naging builder in good faith kayo, kung ganun po talaga yung pangyayari. Ngayon, pagdating po sa isang builder in good faith, oras na yung may-ari ng lupa, kasi siya talaga yung dyan by principle of accession, tinatawag natin sa civil code, ang lupa talaga ang principal at yung structure is mere accessory. So, yung karapatan ng may-ari ng lupa, hindi natin maaali. At oras na hilingin na niya, na umalis kayo dyan, kapag kayo po ay napatunayan na builder in good faith, sa ngayon doon sa sinabi ninyo, hindi po basta kayo mapapaalis. Unless na lang, meron pong obligasyon na ipinapataw doon sa may-ari ng lupa na bayaran yung nagastos ninyo. Doon po sa pagpapatayo ng inyong structure. Ito po mababasa natin sa Article 448 ng Civil Code. Yung right ng isang builder in good faith. Isa nga dyan is yung pwede niyang i-retain yung kanyang pamumosisyon or yung kanyang structure, pwedeng manatili siya doon hanggat hindi nababayaran yung indemnities na nire-require ng batas. Kabilang din yung nagastos doon sa pagpapatayo ng bahay. So, builder in good faith siya. Kung i-analyze mo yun, attorney, I do not know. Doon sa salaysay niya kanina, po, parang builder in good faith. So, sana hindi na kayo mag-away. Usap na lang kayo, ha? Sige, Attorney Dot, would you like to say something? Thank you. Yes. Oh, yes. Yes, Miss Annie. Perfect ang sinabi po ni Attorney Talao, builder in good faith. Pero Miss Annie, okay, meron akong nakita na very, very clear dun sa facts na sinabi nitong sumulat sa atin na nag-offer yung tita nila na magtayo sila ng bahay doon sa lupa niya. Saan nakasulat yun? Meron na silang baka meron silang mga usapin na naka-messenger o naka-text. Yan ay it's already an evidence na pumayag, hindi lang nga pumayag siya ang nagsabi, si auntie ang nagsabi sa kanila, tayuan ninyo ng bahay ito. So talagang builder in good faith. And kung builder in good faith, sabi nga ni attorney, kailangan silang mabayaran. Hindi pa pwede na aangkinin ng tita yon. Yeah. So hanapin po ninyo yung ebidensya na yon. Maghanap pa kayo. Kung kunwari may nakarinig na kapitbahay o may nakarinig na mga ibang tao, pwede po ninyong ipakita doon sa tita. Tita, ayan po, very, very clear na pinayagan nyo kami na magtayo ng bahay dyan. Kung gusto ninyong bawiin, kunin yung bahay, bayaran nyo kami. So yung mga resibo po, ng mga construction materials po ninyo, pagsama-samahin po ninyo yan. Yung mga text messages na yan, pagsama-samahin po ninyo yan. Miss Annie?